Isang pamilya, tahasang winasak ng kasakiman. Habang nagdurusa si Elise sa lamig ng ulan, nagpapakasarap sa loob ng mansyon ang kanyang asawa, kasama ang ambisyosang kabit. Basura ka lang, wala kang karapatan sa anak ko. Sigaw ng lalaking minsan niyang pinag-alaya ng buhay. Ngunit sa pagpatak ng kanyang luha, nagising ang reynang natutulog. Babalik siya para maningil. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Hayaan mo siyang maglinis diyan. Mas bagay sa kanya ang maging katulong kaysa maging asawa ko. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kusina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elise nang marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang asawa. Ang boses ni Bennett ay malamig, walang bakas ng pagmamahal, at puno ng pangungutya na tila ba isang matalim na kutsilyong unti-unting humahati sa kanyang pagkatao. Sinundan ito ng mahayap na tawa ni Doña Olivia, ang kanyang biyenan, na tila isang musika ng kapahamakan sa pandinig ni Elise. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Elise ay pulang-pula at mahapdi dahil sa matapang na sabon na ginamit niya sa paglilinis ng buong bahay mula pa kaninang madaling araw. Hawak niya ang isang bote ng gatas, maingat na tinitimpla ang tamang init nito para sa kanilang anak na si Baby Leo. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na sando ni Bennett na pinili niyang isuot dahil sa pagnanais na maramdaman ang presensya ng asawa kahit abala ito sa trabaho. Ngunit ang presensyang yun ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga daliri, dahilan upang malaglag ang ilang butil ng gatas sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi niya nagawang gumalaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakripisyong kanyang ginawa. Tinalikuran niya ang marangyang buhay, kinalimutan ang kanyang tunay na pangalan at kapangyarihan. Lahat ay para lamang sa pangarap na magkaroon ng isang payak, ngunit mapagmahal na pamilya kasama si Bennett. Ngunit ang pangarap na yon ay isa lamang palang mapait na ilusyon. Biglang bumukas ng malaki ang pinto at pumasok si Clara, ang babaeng palaging ipinapangalandakan ni Bennett na kanyang business partner. Amoy na amoy ni Elise ang mamahaling pabango nito na kaagad na pumatay sa amoy ng sabon at pawis sa kanyang paligid. Mayabang na inilapag ni Clara ang kanyang bag na gawa sa balat ng buwaya sa ibabaw ng maruming mesa ng kusina. Ang matutulis nitong takong ay lumikha ng tunog ng pagmamalaki sa bawat hakbang sa sahig, nakakalampaso lang ni Elise. Tumingin si Clara kay Elise mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri. Walang sabi-sabing kinuha ni Doña Olivia ang bote ng gatas mula sa nanginginig na kamay ni Elise. Sinabi ng matanda na mas mabuting si Clara na ang humawak sa bata dahil mukhang marumi at mabaho si Elise. Ang bawat salita ay tila isang sampal na hindi nag-iiwan ng bakas sa balat, kundi isang malalim na sugat sa kaluluwa. Pinanood ni Elise ang kanyang asawa na inalalayan si Clara paupo sa sala. Ang kanilang mga tawa ay tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya sa kailaliman ng dagat ng pighati. Bumalik siya sa sulok ng kusina, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang loob ay unti-unti nang nadudurog. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, tanging ang malalim at mabigat niyang paghinga ang naririnig, isang tunog ng pakikipaglaban sa hapdi na nanunuot sa kanyang dibdib. Narinig niyang muli ang boses ni Doña Olivia na bumubulong kay Bennett sa kabilang silid, isang planong tila huling pako sa kanyang kabaong. Sinabi ng matanda na pagkatapos ng binyag ni Leo, kailangan na nilang pirmahan ang mga papeles upang tuluyan ng maalis ang basurang tulad ni Elise sa kanilang buhay. Ang bawat kataga ay malinaw, tila isang hatol ng kamatayan na iginawad sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis. Napatitig si Elise sa kanyang singsing na pilak, ang tanging bagay na natira sa kanyang pangakong binuo
sa ilalim ng mga bituin. Ang katanungang tila isang tinik sa kanyang lalamunan ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ano pa ang halaga ng bawat patak ng pawis at luha kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong mundo ay siya rin palang magtataboy sa iyo sa kadiliman kapag wala ka ng pakinabang? Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa silid, ngunit mas malamig pa rito ang pakikitungo ni Bennett nang pumasok siya sa kanilang kwarto. Amoy alak ito at mamahaling pabango ni Clara, isang amoy na tila sumusuka sa pagmumukha ni Elise ng katotohanang hindi na siya ang reyna sa puso ng kanyang asawa. Habang maingat na itinatabi ni Elise ang mga nilabhang damit, sinubukan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas upang magtanong. Sa isang mahinang boses na tila pilit na kumakawala sa kanyang nanunuyong lalamunan, tinanong niya si Bennett kung ano ba talaga ang papel ni Clara sa buhay nito. Hindi man lang siya tiningnan ni Bennett. Sa halip, padabog nitong hinubad ang kanyang Amerikana at hinarap si Elise ng may halong pandidiri. Sinabi nito na nakakasuffocate na ang pagiging selosa ni Elise at dapat itong tumingin sa salamin. Idinidiin ni Bennett ang bawat salita. Sinasabing amoy sibuyas at mantika si Elise habang si Clara ay sopistikada at mabango. Ang bawat pangungutya ni Bennett ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa natitirang dangal ni Elise. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin sa paglilinis ng dumi ng iba, ay itatapon na lamang sa isang madilim na sulok. Hindi pa natatapos ang hapdi nang pumasok si Doña Olivia sa silid. Bit-bit ang isang plastik na puno ng mga lumang damit. Sa halip na awa, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng galit at pagmamaliit. Ipinaalala ng matanda kay Elise ang konsepto ng utang na loob. Sinabi nito na kung hindi dahil sa kanilang pamilya, baka namamalimos pa rin si Elise sa kalsada. Ayon sa kanya, sapat na ang binigay nilang bubong at pagkain bilang kabayaran sa lahat ng serbisyong ginagawa ni Elise. Ang bawat kataga ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa dugo ni Elise. Pinaparamdam sa kanya na siya ay isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Maya-maya pa ay sumunod si Clara. Dala ang isang pulang bestida na halatang luma, ngunit may tatak ng isang sikat na designer. Sa harap ni Bennett, nagpanggap ang babae na mabuti ang loob at iniabot ang bestida kay Elise bilang regalo. Sinabi ni Clara na baka raw hindi na nakakabili ng bagong damit si Elise, kaya naisipan niyang ibigay ang kanyang mga pinaglumaan. Ang ngiti sa mga labi ni Clara ay hindi ngiti ng isang kaibigan, kundi ngiti ng isang mananakop na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ang bawat tawa nito ay tila tunog ng pagkabasag ng isang kristal sa loob ng dibdib ni Elise. Nang makaalis ang mga ito at mapag-isa si Elise sa dilim, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma at sirang cellphone mula sa ilalim ng unan. Sa loob ng ilang taon, pinanatili niyang lihim ang isang numero, ang tanging koneksyon niya sa buhay na tinanggihan niya noon para kay Bennett. Nakatitig siya sa pangalan ng kanyang lolo, ang huling taong nagmamahal sa kanya bago niya piniling maging isang alipin ng pag-ibig. Nanginginig ang kanyang hinlalaki, naglalaban ang pagnanais na humingi ng saklolo at ang takot na mapatunayang tama ang babala ng kanyang pamilya tungkol sa lalaking kanyang pinili. Ngunit bago pa man niya maidiin ang button upang tumawag, marahas na bumukas ang pinto at muling pumasok si Doña Olivia. Walang babala, walang pasintabi. Isang makapal na sobre ang lumipad sa hangin at bumagsak sa paanan ni Elise. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na pagguho ng lupa sa katahimikan ng gabi. Ang puting papel na lumabas mula sa sobre ay may mga salitang nakasulat sa malalaking titik na tila sumisigaw sa kanyang pagkatao. Ito ay ang petition for divorce at waiver of rights para sa kanyang anak na si Leo. Ang lamig ng tingin ng matanda ay tila nagsasabing wala nang puwang ang awa sa bahay na ito at ang bawat pirma ni Elise ang magiging huling tuldok sa kanyang paghihirap.
o simula ng isang mas malaking bangungot. Ang liwanag ng umaga ay hindi man lamang sumilip sa loob ng madilim na imbakan sa ilalim ng bahay kung saan si Elise ay nakakulong habang nagaganap ang pinakahihintay na binyag ng kanyang anak. Ang bawat mahina at malabong tunog ng tawanan mula sa itaas ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanya ng kaligayahang ninakaw sa kanya sa pinakaimportanteng araw ni Baby Leo. Ang amoy ng alikabok at kalawang sa paligid ay naging saksi sa kanyang desperasyon, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na iginigit-git sa pagitan ng pintuan at ng hamba nito, umaasang may himalang magbubukas nito. Ang bawat pagtulak ng kanyang balikat sa matigas na kahoy ay nagdulot ng hapdi, at ang kanyang mga kuko ay nagsimula ng magsugat sa pilit na pagkalmot sa pintuang sadyang nilak mula sa labas. Samantala, sa loob ng maliwanag at napapalamutian ng mga puting bulaklak na kapilya, ang lahat ay tila na sa isang perpektong panaginip. Suot ang isang mamahaling puting bestida na tila para sa isang ikakasal, si Clara ang mayabang na nakatayo sa tabi ni Bennett habang karga-karga ang sanggol sa harap ng altar. Ipinakilala ni Doña Olivia si Clara sa mga bisita bilang ang babaeng tunay na nag-aaruga at magsisilbing ina ni Leo, dahil ang tunay na ina raw nito ay wala sa katinuan at hindi kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Ang bawat salita ng matanda ay tinanggap ng mga panauhin nang walang pagdududa, habang si Bennett ay nakatayo lamang sa tabi, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng eksenang dapat ay para kay Elise. Sa gitna ng karamihan, ang matalas na mga mata ni Gabriel Delgado ay hindi mapigilang mapansin ang kawalan ng katarungan sa paligid. Bilang isang kaibigan mula sa nakaraan na matagal nang nagmamasid sa malayo, alam niyang may mali sa katahimikan ni Elise. Ang kanyang puso ay kumikirot sa tuwing nakikita niya ang bawat peking ngiti ni Clara, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana habang pinupulot ang isang maliit na puting medyas ng sanggol na nalaglag sa sahig, isang tahimik na alaala ng isang inang sadyang kinalimutan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang marupok na lock ng imbakan ay bumigay sa huling lakas na ibinuhos ni Elise. Sa gitna ng seremonya, biglang bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok ang isang babaeng tila galing sa impyerno. Magulo ang buhok, puno ng dumi ang damit, at ang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Si Elise ay sumigaw sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila, habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Ang mga panauhin ay napasinghap, ang ilan ay napaurong sa takot, habang ang iba naman ay napuno ng panghuhusga sa kanilang mga mata. Mabilis na humakbang si Bennett patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit dahil sa kahihiyang idinudulot ni Elise. Sa harap ng lahat, isang malakas na pagtama ng palad ni Bennett sa pisngi ni Elise ang nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kapilya, tila isang deklarasyon ng pagtatapos ng kanilang ugnayan. Hindi bumagsak si Elise. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Clara na ngayon ay nakangisi ng palihim habang lalong hinihigpitan ang yakap kay Baby Leo. Walang awang ipinakaladkad ni Doña Olivia si Elise sa mga security guard. Pilit itong inilalabas sa sagradong lugar habang ang sanggol ay nagsimulang umiyak ng malakas, tila nararamdaman ang sakit ng kanyang ina. Itinapon si Elise sa kalsada habang ang langit ay tila nakisimpatya at nagsimulang magpakawala ng malalakas na patak ng ulan. Nakaluhod siya sa basang semento. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang saradong pinto ng kapilya. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang kaluluwa ay tila isang sumpa sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan mananatiling bulag ang mundo sa katotohanan, at kailan muling mararamdaman
ng kanyang mga bisig, ang init ng anak, na tanging dahilan ng kanyang paghinga. Ang bawat patak ng ulan ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa balat ni Elise habang siya ay nakaluhod sa malamig na semento. Pilit na inaabot ang saradong pinto ng kapilya na tila ba doon ay naiwan ang kanyang huling hininga. Ang bawat hagulhol niya ay nilalamon ng dagundong ng langit at sa gitna ng kadilimang yon, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kawalan, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang mga gulong nito ay lumikha ng mahinang pagwisik ng tubig sa basang kalsada. Bumukas ang pinto at isang matikas na figura ang lumabas. Hawak ang isang malaking itim na payong na tila naging tanging kanlungan sa gitna ng unos. Binuhat ni Gabriel si Elise ng may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging hiyas na anumang sandali ay maaaring mabasag. Hindi alintana ni Gabriel ang basang damit o ang putik na kumakapit sa kanyang mamahalin ding Amerikana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo. Dinala niya si Elise sa isang tahimik at ligtas na unit sa isang mataas na gusali kung saan ang ingay ng mundo ay hindi makakarating. Doon, sa ilalim ng malalambot at mabangong kumot, dahan-dahang bumalik ang kulay sa mga labi ni Elise habang ang init ng silid ay unt-unting pumapatay sa ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Nang imulat ni Elise ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang malungkot, ngunit mapagkalingang mga mata ni Gabriel. Kaagad siyang napabangon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahanap ang presensya ng kanyang anak. Sa isang paos na boses, tinawag niya ang pangalan ni Leo. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid sa pag-asang makikita niya ang kanyang munting anghel. Ngunit ang tanging naroon ay si Gabriel, na dahan-dahang lumapit at humawak sa kanyang nanginginig na mga daliri upang pakalmahin siya. "Nandito na ako, Elise," ang mahinahong sabi ni Gabriel sa wikang Taglish na puno ng katapatan. "Hindi ka na nag-iisa. And I promise, hindi ko hahayaang saktan ka pa nila ulit." Tumayo si Gabriel at kinuha ang isang baso ng mainit na taho na sadyang binili niya para kay Elise. Ang amoy ng arnibal at sago ay tila isang mainit na gunita ng kanilang kabataan na sandaling nagpatahimik sa pait ng kasalukuyan. Pinanood ni Gabriel si Elise habang dahan-dahang humihigop. Ang bawat lunok ay tila isang hakbang patungo sa paghilom ng kanyang sugatang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, walang ingay ng gulo, walang mapanghusgang mga mata, tanging ang malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong pinag-ugnay ng nakaraan. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder mula sa ibabaw ng mesa. Inilahad niya kay Elise ang mga dokumentong naglalaman ng bawat lihim na transaksyon ni Bennett at ang tunay na kalagayan ng kumpanya nito na iunti-unti nang nalulubog sa utang. Sinabi ni Gabriel na matagal na niyang sinusubaybayan ang bawat hakbang ng pamilya Hawthorne dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin ni Elise ng sandigan. Ang bawat pahina ng folder ay tila mga bala na handang iputok sa mga taong nagtangka sa dangal ni Elise. Tumayo si Elise, ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha ay biglang nagningning sa isang kakaibang klase ng determinasyon. Ang bawat sakit na kanyang naramdaman ay tila naging isang matigas na baluti na bumabalot sa kanyang puso. Tumingin siya ng diretso kay Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng kapangyarihan. "Gabriel, dalhin mo ako sa lolo ko." Ang utos niya na tila isang reynang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing, oras na para bawiin ko ang korona na itinapon ko para sa maling tao. Ang katanungang nananatili sa hangin ay hindi na kung paano siya makakaligtas, kundi kung handa na ba ang mundo
sa muling pagbabalik ng tunay na tagapagmana ng imperyong kanilang kinalimutan. Ang dambuhalang pintuan ng mansyon na gawa sa mabigat na bakal at may nakaukit na sagisag ng pinakamakapangyarihang angkan sa bansa ay dahan-dahang bumukas na tila isang dambuhalang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang sasakyan ni Gabriel ay dahan-dahang pumasok sa malawak na hardin, kung saan ang bawat halaman ay maayos na nakagupit, at ang bawat estatwa ay nagpapaalala ng yaman at otoridad. Para kay Elise, ang bawat metrong tinatahak nila patungo sa pangunahing pintuan ay tila isang pagbabalik sa isang mundong pilit niyang tinalikuran noon para sa isang maling pangarap. Nang huminto ang sasakyan, bumaba si Elise nang may panginginig sa kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang muka ay nananatiling matatag sa ilalim ng paggabay ni Gabriel. Sa loob ng malawak na silid-aklatan na amoy mamahaling kahoy at lumang mga pahina ng libro, nakaupo ang kanyang lolo, ang makapangyarihang chairman na tila hindi tumatanda sa harap ng panahon. Ang bawat sulyap ng matanda ay tila isang pagsusuri sa kaluluwa. At sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, nadama ni Elise ang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit at dahan-dahang lumuhod sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay sumayad sa malamig na marmol, habang ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagsisisi. Sa isang boses na basag ngunit puno ng determinasyon, inamin ni Elise ang kanyang kamalian sa pagtitiwala sa isang lalaking walang ibang hangad kundi ang gamitin siya, at nakiusap na gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya upang mabawi ang kanyang anak. Tumingin ang chairman sa kanyang kaisa-isang apo nang may halong pait at pagmamahal bago nagpahayag ng isang mabigat na kondisyon. Sinabi nito na ibibigay niya ang lahat ng suportang kailangan ni Elise, ngunit kailangan niyang talikuran ang bawat hibla ng kanyang kahinaan at maging isang pinunong walang kinikilalang awa sa harap ng mga kaaway. Tinanggap ito ni Elise nang walang pag-aalinlangan, sapagkat ang bawat sakit na idinulot ni Bennett ay sapat na upang patigasin ang kanyang puso. Sa harap ng malaking salamin, kinuha ni Elise ang isang gunting at maingat na pinaikli ang kanyang mahaba at magulong buhok. Ang bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay tila simbolo ng unti-unti niyang pagbitaw sa mga bigat at alaala ng nakaraan, habang tahimik niyang hinaharap ang isang bagong simula. Matapos ang ilang oras ng paghahanda, lumabas si Elise mula sa silid na tila isang bagong pagkatao. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit na nagpapakita ng kanyang tindig at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maikli na at maayos, at ang kanyang mga labi ay pinahira ng kulay dugong lipstick na nagbibigay ng kakaibang tapang sa kanyang anyo. Ang sulyap sa kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at mapanganib na talino. Lumapit si Gabriel sa kanya at iniabot ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa kumpanya ni Bennett, na ngayon ay desperadong naghahanap ng puhunan upang maisalba ang kanilang negosyo mula sa pagkalugi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elise habang binabasa ang aplikasyon para sa pautang na may lagda ni Bennett. Ang bawat titik sa papel na yon ay tila isang paanyaya para sa isang laro kung saan siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Ang katanungang nananatili na lamang sa kanyang isipan ay kung hanggang kailan magagawang panindigan ni Bennett ang kanyang kayabangan kapag natuklasan niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ang siya palang tanging makakapagligtas sa kanya mula sa impyerno ng kahirapan. Sa loob ng mansyong tila naging isang kuta ng kasakiman, ang hangin ay puno ng mapang-aping saya. Nagdiriwang sina Bennett at Doña Olivia sa pagkawala ni Elise. Tila ba isang malaking tinik ang naalis sa kanilang lalamunan. Ang bawat halakhak ni Doña Olivia ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala, habang si Clara naman
ay komportableng nakasandal sa balikat ni Bennett. Suot ang mga alahas na dati ay tanging sa pamilya lamang. Ngunit sa likod ng mga pekeng senyales ng tagumpay, may isang madilim na katotohanang pilit na itinatago ni Bennett. Ang bawat pagtingin niya sa kanyang bank account ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang mga daliri. Ang kumpanya niya ay unti-unti nang nauubusan ng hininga dahil sa labis na paggasta para sa mga luho ni Clara at sa pagpapanatili ng kanilang mapagpanggap na imahe sa lipunan. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang biglang pag-ilaw ng telepono ni Bennett ay nagdala ng isang hindi inaasahang balita. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagsasabing isang kinatawan mula sa isang dambuhalang korporasyon ang nais makipagkita sa kanya para sa isang napakalaking proyektong real estate. Kinabukasan, sa isang pribadong silid sa isang mamahaling hotel, pumasok si Gabriel Delgado nang may dalang aura ng kapangyarihan at katiyakan. Hindi ipinakita ni Gabriel ang anumang emosyon habang inilalatag niya ang mga plano para sa isang proyektong magbibigay ng bilyon-bilyong kita sa sinumang makikipagsosyo sa kanila. "I'm giving you a golden opportunity, Bennett," ang malamig, ngunit mapang-akit na sabi ni Gabriel sa wikang Taglish. "This project will put you at the top of the food chain, but you need to act fast." Pag-uwi ni Bennett, kaagad niyang ibinalita ito kay Doña Olivia. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa kasakiman. Tila nakikita na niya ang mga tumpok ng pera na muling pupuno sa kanilang mga baul. Sinabi ni Bennett na kailangan nilang isanla ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang na ang kanilang mansyon, upang makapag-invest sa proyektong ito. Sa halip na mag-alinlangan, lalong hinikayat ni Doña Olivia ang kanyang anak. "Huwag kang matakot, Bennett," ang sabi nito habang hinahaplos ang kamay ng anak. "Ito na ang paraan para tuluyan nating makalimutan ang nakaraan at maging tunay na hari sa negosyo. Huwag mong hahayaang makawala ang pagkakataong ito." Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matamis na kanta ng sirena na dahan-dahang humihila kay Bennett patungo sa kapahamakan. Sa loob ng kanyang opisina, sa kabilang panig ng lungsod, pinapanood ni Elise ang bawat kilos nila sa pamamagitan ng mga report ni Gabriel. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya. Ang kanyang anyo ay tila isang manlalaro ng chess na naghihintay lamang ng tamang sandali para itumba ang hari ng kalaban. Nadama niya ang isang kakaibang halo ng pait at kasiyahan habang nakikita ang kawalan ng ingat ng mga taong dati ay itinuturing niyang pamilya. Ang bawat pagpirma ni Bennett sa mga paunang dokumento ay tila isang hakbang patungo sa isang malalim na hukay na sila mismo ang humuhukay. Dumating ang sandali ng pagpirma sa pangunahing kontrata. Hawak ni Bennett ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa sobrang pananabik sa kayamanang inaasahan niya. Sa tabi niya, si Doña Olivia ay nakangiti ng buong ningning. Tila ba hawak na nila ang buong mundo. Hindi man lang binasa ni Bennett ang maliliit na titik sa dulo ng kontrata, ang mga kondisyong magtatali sa kanya sa isang utang na hindi niya kailanman mababayaran. Nang tuluyang lumapat ang tinta sa papel, ang tunog ng pagtuyo nito ay tila naging hudyat ng pagsasara ng isang bitag. Ang katanungang nananatili sa bawat tibok ng puso ni Bennett ay kung tunay nga ba itong pintuan patungo sa langit o ang simula ng kanyang walang hanggang pagbagsak sa impyernong binuo para sa kanya. Ang matamis na laso ng huwad na puhunan ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng mansyon ng mga Hawthorne. Tila isang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng kanilang kasakiman. Sa loob ng opisina ni Bennett, ang bawat pagdaing ng kanyang computer sa tuwing tinitignan ang lumiliit na balanse ng kanilang bangko ay nagdudulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang bawat pisikal na dokumento ng mga karagdagang utang na kanyang nilagdaan ay tila mga mabibigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Ngunit dahil sa pag-asang makuha ang bilyon-bilyong kita,
mas pinili niyang magbulag-bulagan. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng bahay ay binasag ng matatalim na boses na nagmumula sa sala. Si Clara, na dati ay puno ng tamis at lambing, ay nakatayo ngayon nang may krus na mga braso habang nakatingin ng may halong pandidiri kay Bennett. Ang kanyang mga mata na dati ay kumikinang sa tuwing nakakakita ng mamahaling alahas ay puno na ngayon ng pagkadismaya dahil sa mga tinanggihang credit card at naudlot na mga shopping trip. "I thought you were a big-time businessman, Bennett," ang mahayap na sabi ni Clara habang itinuturo ang mga bayarin sa mesa. "Pero bakit parang mas marami pang utang kaysa sa asset? I mean, I didn't sign up for this kind of lifestyle." Hindi nakasagot si Bennett. Ang kanyang mukha ay namumutla, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng galit at kahihiyan. Ngunit hindi pa man siya nakakabigkas ng salita, ay mabilis na pumasok si Doña Olivia mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit. Sa isang mabilis na pagkilos, ang matanda ay humarap kay Clara at nagpakawala ng mga salitang tila mga tilamsik ng kumukulong mantika. Ang boses ni Doña Olivia ay puno ng lason habang tinatawag niyang palamunin at walang silbi si Clara. Mga eksaktong salita na dati ay ibinabato niya kay Elise. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa anak ko," ang singhal ng matanda. "Akala mo ba ay hindi ko alam na ang habol mo lang ay ang pera namin? Isa ka lang ding basurang katulad ng babaeng pinalayas namin. Ang kaibahanan lang ay mas ambisyosa ka." Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, tahimik na nakaupo sina Elise at Gabriel habang pinakikinggan ang bawat sigaw at mura sa pamamagitan ng mga nakatagong mikropono. Ang bawat salita ng pag-aaway ng pamilya Hawthorne ay tila musika sa pandinig ni Elise. Ngunit sa kabila ng katarungang nagsisimulang lumitaw, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paalala ng lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng bahay na yon. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Elise at ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang sariling mga bisig. Nang walang sinasabing anuman, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Elise. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang gamot na agad na pumatay sa ginaw na nararamdaman ni Elise. Maingat na inayos ni Gabriel ang isang luntian at naliligaw na buhok sa noo ni Elise. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na proteksyon na hindi kailanman naramdaman ni Elise kay Bennett. "Magiging maayos din ang lahat, Elise," ang mahinahong bulong ni Gabriel sa wikang Taglish. "Tignan mo sila. They are destroying each other just like what we planned." Sa mga sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Elise ay naging mas mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang bagong damdamin na dahan-dahang sumibol sa gitna ng kanyang paghihiganti. Isang pakiramdam ng pagiging mahalaga at pinangangalagaan. Ngunit ang katahimikan at sandali ng kilig ay biglang naputol nang dumating ang isang tawag sa telepono ni Gabriel mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Gabriel ay biglang naging seryoso at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Elise at ang kanyang boses ay tila naging yelo sa lamig. "Elise, nalaman ng mga tauhan ko ang balak ni Doña Olivia. Ang balita ni Gabriel na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Balak niyang ibenta ang karapatan sa pag-aampon kay Leo sa isang mayamang pamilya sa ibang bansa para lamang mabayaran ang kanilang mga utang." Ang katanungang tila naging isang matalim na kutsilyo sa lalamunan ni Elise ay kung kakayanin ba ng kanyang puso na mapanatili ang kanyang lamig kung ang buhay na mismo ng kanyang anak ang nakataya sa mga kamay ng mga halimaw na kanyang kinakalaban. Ang balitang narinig ni Elise mula kay Gabriel ay tila isang dambuhalang dagok na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa na nag-iwan ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa galit at takot, habang ang imahe ni Baby Leo
na ipinapamigay sa mga taong hindi nila kilala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa hirap ng trabaho ay nakakuyom ngayon ng ganoon na lamang kahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad at mag-iwan ng mapupulang marka. Hindi na siya ang mahinang Elise na iiyak lamang sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng nagngangalit na apoy at ng lamig ng isang naghihiganting reyna. Mabilis na kumilos si Gabriel. Ang kanyang boses ay naging isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagbabadyang pagguho ng mundo ni Elise. Siniguro ni Gabriel na ang lahat ng mga dokumentong legal para sa paglalakbay ni Leo ay mabablock sa bawat ahensya ng gobyerno. Ang bawat tawag na ginawa ni Gabriel ay tila mga hakbang ng isang sundalo na naghahanda para sa huling laban. "Relax, Elise. I've already taken care of the travel ban." Ang pagpapakalma ni Gabriel sa wikang Taglish habang ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ng babae, hindi nila mailalabas si Leo sa bansa. "I promise you that with my life." Ang init ng hawak ni Gabriel ay unti-unting nagpalamig sa kumukulong dugo ni Elise. Binibigyan siya ng lakas na kailangan niya para sa susunod na yugto. Samantala, sa opisina ni Bennett, ang lahat ay tila isang nagbabadyang impyerno. Ang malinis at marangyang silid na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan ay puno na ngayon ng kaguluhan. Ang bawat pagkatok sa kanyang pinto ay hindi na nagdadala ng mga kliyente, kundi ng mga lalaking may malalaking katawan at matatalim na tingin. Mga maniningil ng utang na wala ng balak makinig sa kanyang mga palusot. Ang bawat sigaw at pagbabantaan ng mga ito ay nagpapaliit sa mundo ni Bennett hanggang sa maramdaman niya ang pawis na gumagapang sa kanyang likuran sa kabila ng lamig ng aircon. Ang kumpanya niya ay isang gumigibang gusali at ang bawat piraso ng semento na nahuhulog ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling mga desisyon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nanginginig ang mga kamay ni Bennett habang dinidiyal ang numero ng kinatawan ng anonymous conglomerate. Ang tanging pag-asa na sa tingin niya ay magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan at pagkakulong. Nang sumagot ang kabilang linya, halos magmakaawa ang boses ni Bennett para sa isang pagkakataong makapagpaliwanag at makahingi ng palugit sa kanyang mga utang. Ang sagot na natanggap niya ay isang formal na paanyaya na pumunta sa kanilang headquarters sa mismong hapon na yon upang makausap ang mismong chairman. Para kay Bennett, ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pagkakataon na mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Ang hapon na yon ay binalot ng isang madilim na ulap. Tila ang langit ay naghahanda para sa isang malaking pagsabog. Magkasamang naglakad sina Bennett at Doña Olivia patungo sa bukana ng dambuhalang gusali ng korporasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng kumpiyansa, ngunit ang kanilang mga puso ay tila mga tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba. Sa bawat hakbang nila, sa makintab na sahig ng lobby, ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila nagpapahiwatig ng kanilang paglapit sa isang hatol. Hindi nila alam na sa bawat palapag na itinataas ng elevator, ay lalong lumalapit ang kanilang pagkikita sa taong winasak nila ang buhay. Ang katanungang tila naging isang malamig na hininga sa kanilang batok ay kung handa na ba silang harapin ang mukha ng katarungan sa likod ng dambuhalang pintuan ng opisina ng chairman. Sa loob ng isang silid na binalot ng katahimikan at amoy ng marangyang katad, nakatayo ang dalawang figura na tila mga may salang naghihintay ng huling hatol. Ang bawat tibok ng puso ni Bennett ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang panginginig, habang si Doña Olivia naman ay pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit upang magmukhang kagalang-galang sa harap ng taong hihinga nila ng tulong. Ang malawak na bintanang salamin ay nagpapakita ng buong lungsod ng Manila, ngunit para sa kanila, ang bawat mataas na gusali ay tila mga dambuhalang nagmamasid sa kanilang pagbagsak.
Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa kanilang mga balikat. Dahan-dahang umikot ang malaking silyang gawa sa itim na balat at tila tumigil ang paghinga ng mag-ina nang masilayan ang mukha ng taong nakaupo roon. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa bintana, lumitaw ang anyo ni Elise. Isang anyo na hindi nila kailanman inakalang makikita sa ganoong kataas na posisyon. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang itim na suit ay nagpapakita ng isang awtoridad na tila nagpapaliit sa buong silid. Ang kanyang mga labi na pinintahan ng matapang na kulay ng pula ay dahan-dahang bumuka sa isang malamig na ngiti na hindi nagpapaabot ng init sa kanyang mga mata. Napanganga si Bennett. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at pagtataka. Lizzie, bakit ka narito? Ang utal na tanong ni Bennett sa wikang Taglish habang ang kanyang boses ay tila isang piping tinig sa gitna ng malawak na silid. Are you the janitress here? Huwag mong sabihing pati rito ay dinadala mo ang kahihiyan mo. Mabilis na sumingit si Doña Olivia. Ang kanyang boses ay puno ng puot habang tinitignan si Elise mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Tama si Bennett, Elise. Napakakapal ng mukha mong pumasok sa opisina ng chairman. Guard, paalisin niyo ang babaeng ito bago pa kami mairita ng tuluyan. Ngunit ang katahimikan ni Elise ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang pumasok si Gabriel Delgado mula sa gilid. Hawak ang isang makapal na folder at yumukod nang may labis na paggalang sa harap ni Elise. Madam Chairwoman, the final documents for the acquisition of the Hawthorne assets are ready for your signature. Ang sabi ni Gabriel sa isang boses na tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang langit sa ibabaw ng ulo ni Bennett at Olivia. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanilang natitirang kayabangan. Tumayo si Elise. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang naglalakad sa kanyang palasyo, patungo sa tronong kailanman ay hindi dapat iniwan. Kinuha niya ang mga folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang mga utang at ang lihim na dokumento ng pagtatangkang ibenta ang sarili niyang anak. At marahas itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa matigas na kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa bawat pagtatangka nilang magsalita. Inakala niyo ba na ang bawat patak ng pawis ko sa kusina niyo ay walang halaga? Ang malamig na sabi ni Elise, ang boses niya ay tila isang malalim na bulong na binalot ng pait ng nakaraan. Ang bawat panlalait, ang bawat sampal, at ang hayop niyong balak na ibenta ang sarili kong anak. Lahat ng yan ay may katumbas na presyo. And today, I am here to collect every single centavo of your dignity. Hindi nakatiis si Bennett. Ang kanyang mukha ay naging kasing kulay ng abo, habang ang kanyang galit ay nag-uumapaw dahil sa matinding kahihiyan sa harap ni Elise. Bigla siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nagtatangkang saktan si Elise upang bawiin ang kanyang nawawalang kontrol. You gold digger! Niloloko mo lang kami! Isang malaking panloloko ito! Ang sigaw ni Bennett habang mabilis na sumusugod. Ngunit bago pa man niya madampian kahit isang hibla ng buhok ni Elise, mabilis na humarang si Gabriel. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ni Gabriel ang braso ni Bennett at inipit ito sa kanyang likuran, habang ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang panganib na hindi pa kailanman nakita ni Bennett sa buong buhay nito. Lumingon si Gabriel kay Bennett. Ang boses ay tila yelo sa lamig. Subukan mong gumalaw at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw sa labas ng rehas ng kulungan. Ang katanungang tila naging isang malalim na sugat sa kaluluwa ng mag-ina ay kung paano nila nagawang maliitin ang isang babaeng na ngayon
ay may hawak ng kanilang buong hininga sa kanyang mga palad. Ang bawat hakbang ni Elise patungo sa madilim na pasilyo ng klinika ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng langit at impyerno, kasama ang mga awtoridad at si Gabriel na hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa malamig na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naghahanap ng kasagutan. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit at madilim na kwarto, natagpuan nila ang isang matandang nurse na tila naguguluhan sa biglaang pagdating ng mga pulis. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, ang isang malakas at matinis na iyak ng sanggol ay pumunit sa katahimikan ng paligid. Isang tunog na tila isang anghel na tumatawag sa kanyang ina. Nang makita ni Elise si Baby Leo na nakahiga sa isang lumang duyan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang bawat sakit na kanyang naranasan ay biglang naglaho. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang sanggol. Ang init ng katawan nito ay tila isang kuryenteng nagpabalik ng buhay sa kanyang nanghihinang kaluluwa. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa bango ng sanggol na matagal niyang pinangulilaan. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang makapangyarihang chairman, kundi isang ina na muling naging buo ang pagkatao. Ang bawat mahinang paggalaw ng maliliit na kamay ni Leo sa kanyang dibdib ay tila isang himala na hinding-hindi na niya hahayaang makuha ng sinuman. Samantala, sa labas ng gusali, isang kaguluhan ang nagaganap. Habang pilit na tumatakas si Clara, bitbit ang isang bag na puno ng mga nakaw na alahas mula sa pamilya Hawthorne. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, hinarang na siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay balot na ngayon ng takot at kahihiyan, habang ang mga posas ay dahan-dahang lumapat sa kanyang mga braso. Sa kabilang banda, si Doña Olivia ay nakaluhod sa semento. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka, habang pilit na humihingi ng tawad at awa sa mga taong dati ay kinalimutan niya. Ang mga kapitbahay at miron sa paligid, na dati ay nakikinig sa kanyang mga paninira laban kay Elise, ay puno na ngayon ng pandidiri at panghuhusga sa kanilang mga mata. Ang bawat bulong ng mga ito ay tila mga latay na humahampas sa natitirang dignidad ng matanda. Dahan-dahang lumabas si Elise mula sa klinika, karga ang kanyang anak, nang may labis na pag-iingat. Nang makita siya ni Doña Olivia, pilit na gumapang ang matanda patungo sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Elise. "Patawarin mo ako, Elise." Ang paos na pagsusumamo ng matanda sa wikang Taglish. "Please, don't do this to us. Pamilya pa rin tayo." Tumingin si Elise sa matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng puot, kundi ng isang malalim na pagkahabag sa isang taong nabulag ng sariling kasakiman. "Hindi na tayo pamilya, Olivia." Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Elise. "Tinapos niyo ang ugnayang yon nang itapon niyo ako sa ulan at balaking ibenta ang sarili nating dugo." Sa gitna ng dumaraming tao at mga kamera ng media, naramdaman ni Elise ang isang mainit na Amerikana na binalot sa kanyang mga balikat. Si Gabriel, nang walang kahit anong salita, ay tumayo sa kanyang likuran upang magsilbing proteksyon laban sa mapanuring mata ng mundo. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng isang tahimik na debosyon, tila isang kuta na handang harapin ang anumang unos para sa kanya at sa kanyang anak. Inalalayan ni Gabriel si Elise patungo sa sasakyan. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatay sa likuran ni Elise upang gabayan ito sa gitna ng siksikan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon, nakatingin si Elise sa mukha ni Leo na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng isang bagong klase ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng katarungang nakuha, naramdaman ni Elise ang isang kurot sa kanyang puso habang naiisip ang lahat ng panahong nawala. Ang katanungang tila isang munting tinik sa kanyang isipan
ay kung sapat na ba ang pagbawi sa kanyang anak upang tuluyang mabura ang mga peklat ng nakaraan o kung may mas malalim pa siyang kailangang gawin upang tunay na makamit ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang bawat hininga sa loob ng malawak at malamig na silid ng hukuman ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa pamilya Hawthorne, isang pasanin na dahan-dahang dumudurog sa kanilang natitirang kapalaluan. Ang bawat sulyap ng hukom at ang bawat salita ng mga saksi ay tila mga hakbang patungo sa isang malalim na hukay na sila rin ang humukay para sa kanilang sarili. Nakaupo si Bennett sa silya ng nasasakdal. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang pinakikinggan ang mahabang listahan ng kanyang mga kasalanan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, ang mas nangingibabaw sa kanya ay ang pagnanais na iligtas ang sariling balat. Kahit pa ang maging kabayaran nito ay ang mismong taong nagluwal sa kanya. Nang tawagin si Bennett upang magsalita, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na puno ng pilit na katwiran. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, itinuro niya ang kanyang sariling ina bilang utak sa likod ng lahat ng pandaraya at pagmamalupit kay Elise. Kasalanan ni Mama lahat ito. Ang utal na pahayag ni Bennett sa wikang Taglish habang pilit na umiiwas sa tingin ni Doña Olivia. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpilit sa akin na itago si Leo at pekein ang mga dokumento. Ang mga salitang ito ay tila isang matalim na balaraw na tumama sa puso ni Doña Olivia. Ang matanda ay napasinghap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sakit at pagkabigla habang pinagmamasdan ng anak na itinuring niyang ginto na ngayon ay walang awang dumudura sa kanyang pagkatao upang makatakas sa parusa. Hindi pa natatapos ang pighati ni Doña Olivia nang tawagin si Clara bilang witness ng prosekusyon. Suot ang isang simpleng damit at tila nagbabait-baitan. Walang gatol na isinalaysay ni Clara ang bawat maruming detalye ng pakikipagsabwatan ng mag-ina. Ang bawat tawa ni Clara sa loob ng hukuman ay tila isang nakakainsultong himig para kay Doña Olivia na ngayon ay nakayuko na lamang at hinahayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa malamig na sahig. Ang tunog ng huling pagtama ng kahoy na martilyo sa mesa ng hukom ay tila naging hudyat ng pagbagsak ng kurtina sa kanilang marangyang buhay. Ang hatol ay malinaw, habang buhay na pagkakakulong para sa mga krimeng ginawa nila at ang pagkumpiska sa lahat ng kanilang ari-arian upang pambayad sa bilyon-bilyong utang na iniwan ng kanilang kasakiman. Mula sa hanay ng mga manunood, tahimik na nakamasid si Elise. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa na walang bakas ng anumang alon ng puot. Nang matapos ang sesyon, dahan-dahang lumapit si Doña Olivia sa kanya. Ang katawan nito ay tila naging isang tuyot na dahon sa sobrang panghihina. Nakaluhod ang matanda sa harap ni Elise. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humihingi ng isang huling pagkakataon. Elise, maawa ka. Ang pagsusumamo ng matanda sa pagitan ng mga hikbi. Huwag mo kaming hayaang mabulok sa kulungan. Tumingin si Elise sa matanda. Ang kanyang boses ay mahinhin, ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ang patawad ay ibinibigay ng Diyos. Olivia, ang sabi niya, ako ay narito lamang upang siguraduhin na ang hustisya ang mananaig para sa anak ko at para sa lahat ng mga taong minaliit ninyo. Habang naglalakad palabas ng hukuman, ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang paglilinis sa bawat pait na nanahan sa puso ni Elise sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang payong nito ay muling naging proteksyon niya laban sa lamig ng mundo. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ay puno ng isang tahimik na katarungan na hindi na kailangan pang bigkasin. Tumingin si Gabriel kay Elise. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na paghanga at pag-aalaga. Ngayon ay tapos na ang lahat, Elise. Ang mahinahong sabi ni Gabriel.
Binalot na ng dilim ang pamilyang Hawthorne. Handa ka na bang yakapin ang bagong liwanag? Tumigil si Elise sa paglalakad at tumingin sa malayo, kung saan ang guhit ng langit ay dahan-dahang nagbabago ang kulay. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Tila ba naging mga medalya na lamang ng kanyang pakikipaglaban. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, isang katanungang tila isang munting tinik sa kanyang isipan ang biglang sumagi. Handa na nga ba siyang magmahal muli ng buo o ang takot sa nakaraan ay mananatiling isang dambuhalang bakod na hahadlang sa tunay na kaligayahan na iniaalay ni Gabriel sa kanyang harapan? 1 taon na ang nakalipas mula nang ang madilim na ulap ng pamilya Hawthorne ay tuluyang lumubog sa kailaliman ng limot. At ngayon, ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong kanta ng pag-asa sa bawat bukang liwayway. Ang dating boy band na minaliit at tinapakan ng dangal ay isa na ngayong iginagalang na pinuno ng isang malaking pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at kawalan ng katarungan sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa loob ng kanyang malawak at maliwanag na opisina, ang bawat dokumentong nilalagdaan ni Elise ay hindi na tungkol sa utang o pagtalikod sa karapatan, kundi mga proyektong magbibigay ng bagong simula sa mga taong katulad niya noon ay nawalan ng boses. Sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na bulaklak, tanaw ni Elise si Gabriel na masayang nakikipaglaro kay Baby Leo. Ang tunog ng masayang tawanan ng bata ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa bawat natitirang sugat sa puso ni Elise. Ang pag-aalaga ni Gabriel kay Leo ay puno ng katapatan at pagtitiis, tila ba ang bata ay tunay niyang laman at dugo. Ang bawat kilos ni Gabriel, mula sa pagbuhat sa bata hanggang sa pagpunas ng pawis nito, ay nagpapakita ng isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nakita ni Elise kay Bennett, sang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit at handang magsakripisyo ng walang pasubali. Nang dumating ang dapit hapon, ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila na lumilikha ng isang napakagandang tanawin sa itaas ng balkonahe. Lumapit si Gabriel kay Elise habang ang bata ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang silid. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi nakakailang. Sa halip ay puno ito ng isang malalim na pag-unawa na nabuo sa loob ng maraming taon ng paghihintay at pakikipaglaban. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elise. Ang init ng palad nito ay tila isang pamilyar na kanlungan na matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng pait ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng kanilang pagkakalapit. Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Elise. Ang kanyang boses ay naging isang mahinahong bulong na tila dinala ng hanging amihan. "Matagal na akong nakatayo sa likuran mo, Elise," ang sabi ni Gabriel sa wikang Taglish na puno ng damdamin. "Pinanood kita sa bawat pagbagsak at pagbangon mo, and I've never admired anyone more than you." Ngayon na binalot na ng katahimikan ang bawat bago, may puwang pa ba sa puso mo para sa isang taong ang tanging hangad ay tumayo sa tabi mo habang buhay? Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang banayad na haplos sa puso ni Elise na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bilangguan kundi isang pakpak upang lumipad. Hindi agad nakasagot si Elise. Sa halip ay dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Gabriel. Ang bawat pintig ng puso ni Gabriel na nararamdaman niya ay tila isang pangako ng seguridad at katapatan. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa buhok ni Elise, isang munting kilos na nagpapahiwatig ng kanyang wagas na debosyon. Isang nanginginig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elise habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa guhit ng langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang bawat katanungan sa kanyang isipan
ay napalitan ng isang malalim na katahimikan at kapanatagan. Ngunit habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, naramdaman ni Elise ang isang huling bugso ng damdamin na tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Alam niyang ang bawat hakbang patungo sa bagong buhay na ito ay nangangailangan ng ganap na pagpapakawala sa bawat takot at pagdududa na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang katanungang tila isang munting bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman ay kung tunay na nga bang nakamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao o kung ang paglalakbay ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang sa isang landas na puno ng liwanag na hindi niya kailanman inakalang muling masisilayan. Sa paglipas ng ilang taon, ang mga alaala ng masakit na kahapon ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang napapawi sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang malawak na hardin ng bagong tahanan ni na Elise at Gabriel ay binalot ng amoy ng sariwang damo at mga bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa bawat dampi ng hanging umaga. Nakaupo si Elise sa isang puting upuan, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Leo na ngayon ay masigla nang tumatakbo at humahalakhak habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Sa tabi ng bata ay si Gabriel na laging nakabantay at handang sumalo sa bawat pagkatisod ni Leo. Tila isang matatag na pader na hindi kailanman nagpatibay ng anumang takot sa puso ng mag-ina. Madalas na sumagi sa isipan ni Elise ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang pagdurusa. Nabalitaan niya ang hirap na dinaranas ni na Bennett at Olivia sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang pait ng kanilang sariling mga pagsisisi. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya sa kanilang pagdurusa, ang naramdaman ni Elise ay isang malalim na katahimikan. Hindi niya kinalimutan ang mga latay sa kanyang kaluluwa, ngunit pinili niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbura sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng puot. Ngayon, ang pangalang Hawthorne ay isa na lamang lumang pahina ng isang aklat na matagal na niyang naisara. Sa bawat haplos ng hangin, nararamdaman ni Elise ang tunay na kahulugan ng bininiyen. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa yaman ng kanyang pamilya o sa kapangyarihan ng kanyang posisyon bilang chairman, kundi sa maliliit na bagay na dati ay ipinagkait sa kanya. Ito ay ang pakiramdam ng paggising sa umaga na walang takot na madinig ang boses ng panlalait, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang asawang titingin sa iyong mga mata ng may wagas na paggalang, at ang katiyakan na ang iyong anak ay lalaking puno ng pagmamahal. Ang bawat hapunan na kasama si Gabriel ay hindi na puno ng pait, kundi ng mga kwentong puno ng pangarap at pasasalamat. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Elise at naupo sa kanyang tabi, kinuha ang kanyang kamay at dahan-dahang nilaro ang kanyang mga daliri. Alam mo, Elise, ang mahinahong sabi ni Gabriel sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Looking at you right now, seeing how happy you are, it makes me realize na worth it lahat ng pinagdaanan natin. Ang bawat sakripisyo mo noon, it led you to this moment, and I'm so proud of the woman you've become. Isinandal ni Elise ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, nilalasap ang bango ng katapatan at ang tibay ng pagmamahal na naging gabay niya sa gitna ng unos. Ang bawat munting tinik ng nakaraan ay tuluyan ng nabura ng tamis ng kasalukuyan. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral na mananatili sa puso ng bawat nakikinig. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming yaman ang kaya niyang makuha, kundi sa kung gaano kalaki ang lakas ng kanyang loob na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang pagtitiis at sakripisyo ay mga dakilang katangian, ngunit ang pagpapaubaya sa sariling dangal
upang masiyahan ang mga taong walang pagpapahalaga ay isang pagkakamali na dapat nating iwasan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakaliit, kundi nagpapalakas. Hindi ito nagbibigay ng takot, kundi nag-aalay ng kalayaan at hustisya. Habang ang araw ay dahan-dahang tumataas sa kalangitan, tumayo sina Elise at Gabriel upang samahan si Leo sa kanyang paglalaro. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay magkasama at hindi mapaghihiwalay, tila isang simbolo ng isang bagong simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang bawat tawa, ang bawat yakap, at ang bawat sulyap ng pagmamahal ay naging huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pighati. Sa wakas, ang reynang minsang itinapon sa ulan ay nakahanap na ng kanyang tunay na kaharian. Isang kaharian na hindi gawa sa ginto, kundi sa wagas at tapat na pag-ibig na hinding-hindi na maglalaho kailanman.